Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft, no? Good evening po sa inyo lahat. Today is our episode 114 of Kwentuhan Session Tanungan portion. Okay? Sa Kwentuhan Session Tanungan portion, ano ba yung mga nagaganap dito? Ano ba yung pinag-uusapan dito? Ano ba yung mapapala natin dito? Okay, sa Kwentuhan Session, tanungan portion mga ka-airsoft, dinidiscuss natin, pinag-uusapan natin yung mga daily happenings. Yung mga daily encounter namin na question na binabato at tinatanong ng ating mga ka-airsoft. Okay? Sa Kwentuhan Session, tanungan portion dito, sinasagot natin ng on the spot, on real time. Actually mga ka-airsoft, walang ibang gumagawa nito, no, sa airsoft community, kundi tayo lang. Tayo lang yung may K, no? Kayo na bahala mag-identify kung ano yung K, no? Tayo lang ang may K na gumawa nito ng Kwentuhan Session Tanungan portion. Dito kasi matututo ang bawat isa. Newbie or pro level or nagbabalik airsoft. Dito tatalakayin natin, di ba? Kasi yung mga gawi na ginagawa natin way back 10 years ago na i-correct natin. Ako sa totoo lang, no, aaminin ko sa inyo. Way back 10 years ago, hindi ako gumagamit ng silicone oil. No? Ngayon, pagbalik ko ulit ng year 2020, meron ng silicone oil. O, di ba? Ibig bang sabihin, alam mo na na mali yung dati mong ginagawa, gagawin mo pa rin ba ngayon? Di ba hindi na? I-improve mo, no? Dito sa Bigman, open tayo for innovation, di ba? Open tayo doon sa mga pagbabago na pwedeng maganap. Open tayo doon sa mga bagay na makakabuti, no? Sa bawat airsoft natin, sa bawat hobby natin, sa bawat player, no? Dito tinatalakay natin yon, yung mga bagay na yon. Dito, tatalakayin natin at pag-uusapan natin. Okay? Mga airsoft, meron kang katanungan, gumugulo sa iyong isipan, itanong mo kay Bigman. Okay? Ayan. Gusto mo sumama sa vlog? Sige. Hindi, diyan ka na lang. Umupo ka na lang. O gusto mo lang makita sa camera? Alam po na ako. Kasi upo ka na lang diyan, ha? Kasi hindi nakasya. Hindi nakasya si Lucas sa camera, no? Okay, question. Okay, question number 1. Drums tayo, ha? Okay, question number 1. Okay. Question number 1 dito, no? Bigman, bibili sana ako ng Glock sa seller online. Nung dumating sa akin yung Glock, okay. Bigman, bumili ako ng Glock sa seller online. Nung dumating sa akin yung Glock, tama ba to? Ayan, may tanong siya. Okay, ito maganda to. Tama ba to? Plastic lang yung ilalim ng Glock ko. Hindi sa'yo siguro na ipaliwanag, no? Hindi sa'yo na ipaliwanag ng seller. Walang Glock na full metal. Okay? Walang Glock na full metal. Lahat po ng Glock is hard polymer. Okay? Walang Glock na full metal at never nagkaroon ng Glock na full metal. Yung baba niya, hindi naman totally plastic. Meron siyang plastic na content pero not actually plastic. Ang term na ginagamit natin diyan is hard polymer, no? Kasi merong polymer lang. Yung polymer lang, yun yung yun yung mga disposable, di ba? Yung mga disposable na cup, yun, mga polymer din yun. Kaya lang, yun yung tipo ng type na polymer na malambot, na mas flexible. Meron tayong hard polymer na tinatawag, para siyang halos plastic siya na rubberized. Parang may halong rubber, di ba? Hard polymer, no? So, yun yung mga
Ano pa ba ang hard polymer bukod sa baril? Ano ba mga kasangkapan natin? Tumitingin tuloy ako ng kasangkapan na hard polymer eh. Iba pa rin yung mga karso pa, yung ABS plastic. Iba pa rin yun. ABS plastic is just a plastic talaga. Hard polymer, hindi ko lang masabi yung eksaktong content niya, pero may content talaga siya na, halos parang rubber and plastic combined. Okay? Yon. Hard polymer yon. Wala ka makikitang Glock na full metal. In fairness dun sa binilan mo, kung pinadalang kanya ng Glock, yun talaga ang Glock. Kahit sa mga tunay wala na sa tunay na baril, wala naman talagang yung mga Glock, hindi full metal yan ha. Yon. Ang pinakamali lang diyan ng seller is hindi niya pinaliwanag sa iyo. No, yun lang ang pinakamali diyan ng seller. Hindi niya pinaliwanag na sa iyo, sir, ganito ang Glock consists of blah blah blah. Ang Glock is made of blah blah blah. Di ba? Yun lang ang pinakamali niya na nakikita ko. Pero kung binentahan ka niya ng Glock tapos ang dumating sa iyo is yun nga, akala mo plastic yung baba. Ganun talaga ang Glock. No, walang Glock na full metal. Walang Glock na full alloy, full steel. Wala. Talagang ang Glock, ang lower part is hard polymer while the upper is the metal part and the internals. Okay? Ngayon, magkakaiba pa rin yan. Kasi merong Glock na recycled alloy, merong Glock na basal alloy, merong Glock na full steel CNC ang laman loob. Okay? Pero, yun nga, walang Glock na full metal. Lahat ng Glock is hard polymer ang baba. Okay? I just hope na sagot ko ng maliwanag, maayos, at saka malinaw yung tanong ng ating Carson. Okay. Question number 2. Okay, Big Man, bakit ka nagagalit? Or nawawala sa mood pag narinig mo na ang tatargetin ay aso, pusa, ibon? Masyado mapang-intriga itong tanong. Hindi, no. Yeah, nagagalit ako, nawawala ako sa mood pag narinig ko na ang tatargetin pusa. Kasi maraming cat lover no? Be sensitive, di ba? Nagagalit ako, nawawala ako sa mood pag ang babarilin, aso. Kasi marami ring dog lover. In fact, I'm a dog lover. In fact, I'm a dog breeder. Di ba? Maiintindihan nyo yan kung meron din kayo nung mga bagay-bagay na yung mga na yun, yung mga pet na yun, no? Kasi ang cat is tinuturing na ng iba na pet. Although I am not a cat breeder, lover, I don't hindi ako nag-aalaga ng pusa, pero still merong tayong mga kababayan na cat lover, di ba? Yun. Ganun din aso. Ako, I'm a dog lover, no? So, hindi ko in-encourage na gamitin ninyong target yung aso, pusa, no? Kasi, once na makita kayo nung mga, halimbawa, ganito. Halimbawa, ikaw, binaril mo yung pusa. Halimbawa, ipagpalagay na natin, ako cat lover. Ano yung mararamdaman ko? Naku, kawawa naman yung pusa. O, di ba? Ganun mararamdaman ko. Napakasama naman ng tao na to. O, di ba? Di ba? Ganun ang mangyayari. Ano ba naman yan? Naglalaro ng airsoft. Kaya ikaw, anak, huwag kang maglalaro ng airsoft. Huwag kang bibili ng airsoft. O, ano nangyari? Nasira yung community. Nasira yung community ng airsoft is nasira yung imahe. No?
Nasira yung imahe ng community ng airsoft dahil sa nakita nila na yung airsoft ginagamit mo sa mali. Pero kung nakita nila, ginagamit mo sa tama, may disiplina ka, ginagamit mo sa firing range, nakita ka, anak, nakita mo yun yung airsoft? Di ba ang ganda? Gusto mo bang maglaro nun? Para, anak, mahasa yung skills mo. Di ba? Di ba? Oh. Kaya ako galit at nawawala ako sa mood pag sinabi na ang tatargetin mo is pusa and aso. Kung gusto mong targetin yung pusa and aso, sarilinin mo na lang. Sa'yo na lang. Huwag mo nang ipagmalaki sa amin, huwag mo nang ipagmalaki sa iba. Okay? Hindi ko kayo ine-encourage na ang maging target ninyo, primarily target ninyo is pusa and aso. Kasi maraming dog lover and cat lover. At, ito pa, lalong-lalo na kung ang tatargetin ninyo, ibon. Ay, pocha! Taga mo sa bato, talagang maiinis ako. Pag sinabi mo, bibili ka ng airsoft kasi gusto mong mag-target ng ibon, mawawala ako sa mood nun. No? Bakit? Kung legal ang pag-target ng ibon, hindi ipagbabawalang airgun. Paubos na kasi yung ibon eh. Ang ibon, ang laking parte niya sa ecosystem. Okay? Ang ibon, kumakain ng prutas. Okay? Pagkakain niya ng prutas, idudumi niya yung buto. Pagka idinumi niya yung buto, dumampi sa lupa, yung buto, sisibol ng panibagong buhay. Magiging halaman, magiging puno. Yung buto, siya ang pupuno sa mga kalbo nating bundok. Ikaw, uutusan kita, kumuha ka ng buto ng mangga. Buto ha, buto ng mangga. Kainin mo yung laman ha, kainin mo yung laman. Yung buto ng mangga, itanim mo. Hindi tutubo. Maniwala ka sa akin? Hindi tutubo. Kumuha ka ng buto ng santol. Itanim mo. Hindi tutubo. Kasi merong proseso. Huh? Kumuha ka ng buto ng atis. Kainin mo yung atis ha. Right away, itanim mo yung buto. Hindi tutubo. Hindi mabubuhay. Kakainin lang ng lupa. Pero subukan mong yung ibon, kainin yung prutas, lunukin yung buto, tapos yung buto, idinumi niya sa lupa, kita mo mabubuhay. Bakit? Kasi may process na nangyayari sa tiyan ng ibon. Okay? Sa tiyan ng ibon, inire-ready na niya, no? Inire-ready na niya yung buto na para paglabas, fertile na. Ready na para sumibol ang panibagong buhay. Okay? I'm a bonsai collector. I'm a bonsai lover. So malapit ako sa mga puno, malapit ako sa nature. Ayaw ko nababalahura yung nature eh. Ewan ko ha, mulat sa pool, ganyan ang ugali ko. Ayaw ko nababalahura yung nature. I'm an advocate. Nature advocate. Okay? Yung ibon, lumilipad. Halimbawa, binaril ni Alan Villaris yung ibon. Okay. Kaibigang Alan, gagamitin muna kita. Ayun. Grabe. Thank you, Jordan Bartolata. Grabe, nakakatuwa. Bakit? Alam mo nagpa-participate eh. Ayun, sabi nyo, na-germinate. The exact word. Nakakatuwa. Ang sarap. That's the exact term. That's the exact word. Na-germinate kasi sa tiyan ng ibon,
ang plant seeds. Kita mo? Di ba? Bossing Jordan Bartolata, nakakatuwa, natutuwa ako. At dahil dyan, bigyan mo siya ng isang napakagandang sounds. Dito. Doon. Yan. Akin nalapit mo. Okay, Sir Jordan Bartolata. Thank you. Ayan. Yan, nadya-germinate, no? So, naire-ready tuloy. Di ba? Totoo naman sinabi ko eh. Kumuha ka ng buto ng santol, nguya-nguyain mo. Alisin mo yung mga bulak. Parang bulak ang buto ng santol, di ba? Tapos itanim mo direkta. Hindi mabubuhay. Putya, kakainin lang ng langgam yan. Pero subukan mong yung buto dumaan sa tiyan ng ibon, nadya-germinate, exact term, na ire-ready para maging fertile yung buto, sumibol ang panibagong dahon, sanga ang buhay. Okay? Tama yun, napakaganda na. For example, si Alan Villaris, binaril niya yung ibon. Bakit ba lumilipad yung ibon? Kasi, humahanap ng makakain. Tama? Kaya lumilipad ang ibon, kasi kung busog ang ibon, mabigat ang katawan niyan. Hindi lilipad yan. Natutulog yan sa pugad. Natutulog sa mga puno. Diba? Kaya lumilipad ang ibon, humahanap ng pagkain. Pansinin mo pagdapo niya, tuka dito, tuka doon. Humahanap ng pagkain. Bakit siya humahanap ng pagkain? Kasi malamang sa malamang, kaya siya humahanap ng pagkain kasi meron siyang mga inakay na nag-aantay doon sa pugad. Halimbawa, lumipad yung ibon. Pak. Kumukuha yan ng pagkain para isusuka niya sa bibig ng mga inakay niya. Nagsusubo siya. Okay? Kung ikaw, binaril mo yung ibon, namatay yung ibon, meron siyang 5 inakay dun sa pugad niya. Ilan ang pinatay mong ibon? Sa isang putok na ginawa mo, pumatay ka ng 6 na ibon. Okay? Paano kung ang ibon pinatay mo, nag-enjoy ka? Pumatay ka ng 10 ibon. Alan Villaris. Diba? Alan Villaris. Halimbawa, pumatay ka ng 10 ibon. Okay? Tapos, yung ibon na yon may tagli-5 inakay na lang. So, ang napatay mo, 6. Pumatay ka ng 10, ang napatay mo, 60 na buhay. Kinitil mo yung 60 pirasong buhay na pwedeng, pwedeng makadagdag sa ecosystem natin. Si Alan Villaris pa lang yan. Tama? Kung merong sabihin natin, kung merong 10 airsoft player, okay? Napapatay ng 60 na buhay ng ibon. Ibig sabihin, merong 600 na ibon na mawawala sa himpapawid. 10 airsoft player pa lang yan. Paano kung buong mundo acceptable ang paghunting, ang pagbaril ng ibon? Pucha, yung apo ko, yung anak ko, wala nang makikitang ibon someday. Extinct. Diba? Yon. Kaya, hindi yan ang tama na targetin natin ng ibon. Kaya nawawala ako sa mood, naiinis ako pag tinatarget ang ibon kasi kasi I'm a nature lover, no? Kung kayo nasa paanan ko, kung kayo nasa sitwasyon ko, ganun din, mararamdaman nyo rin. Naku, dapat pala hindi binabalahura yung mga ibon. Wag! Marami naman tayo ibang pwedeng targetin eh. Bote,
'Di ba? Bote, papel, targetin natin. Huwag lang yung mga may buhay. 'Di ba? Huwag kayo mag-target ng aso, ng pusa, ng ibon. Huwag. Kasi napakalaking tulong yan sa ecosystem eh. Napakalaking tulong yan sa, 'di ba? Actually, hindi naman binigay ng Diyos para kainin mo yung ibon eh. Hindi ginawa ng Diyos para kainin mo yung ibon. Hindi rin ginawa ng Diyos para kainin mo yung aso. Hindi rin ginawa ng Diyos para kainin mo yung pusa. Maraming ginawa ang Diyos na hayop na pwede natin kainin eh. Isda. Isda, okay lang mamaril ka ng isda eh. 'Di ba? Pero wag namang ibon. Wag namang pusa, wag namang aso. And I just hope nasagot ko ng maayos, ng matino, ng maliwanag yung question ng Ate Carso. Okay, sabi ni Jeric Camara, sabi niya, ang dami pong magaganda nyong unit, kaya lang po, ang hirap kapag pipili ka online. Eh, anong gagawin natin, bossing? Talagang sa online po kayo pipili, lalo na kung nasa malayo kayong lugar. Di ba? Sir Jeric Camara, ano pong gusto nyong gawin ko? Talagang sa online po kayo pipili. Di ba? Ano bang gusto mong gawin ko? Pupunta ako sa iyo, papiliin kita. Eh, paano kung nasa malayo kang lugar? Di ba? Kung nasa South ka, South Luzon, North Luzon, East Luzon, pwede kitang puntahan, pwede kitang papiliin on the spot. Paano kung nasa Davao ka? Paano kung nasa Cebu ka, nasa Romblon ka, nasa Mindoro ka? Paano kita papipiliin? No choice ka, bossing. Online ka pipili. Okay? Ngayon, wala po price mga catalogs nyo. Bossing, ang tagal na namin sa mundo ng pagbebenta ng airsoft. Ang tagal na po namin. At mula nun, hindi kami naglalagay ng price sa online. Hindi kami naglalagay ng price sa online. Bawal eh. Hindi kami nagsasabi ng price dito sa FB. Hindi pwede. Bawal. Okay? Akin na yun. Akin na yun. Bakit yung ibang tao, bossing? Tanong lang kita, bossing ha, bossing Jerica. Bakit yung ibang tao nakakapag-inquire naman sila? Nakakabili nga sila eh. Di ba? Bakit sila kaya nila? Ba't sila, di ba? Bakit ikaw, hirap na hirap ka? Diba? Tanong lang yung bossing ha. Walang masama doon ha. Okay. Ito for shipping oh. Ito for shipping. Bakit ito nakapag-inquire? Bakit ito nakapili siya online? Di ba? Anong meron tong tao na to? Anong meron siya? Bakit siya nakapili online? Bakit siya nakapag-inquire? Anong meron siya na wala ka? Anong kaya niyang gawin na hindi mo kayang gawin, bossing Jeric Camara? Pakisagot lang, bossing ha? Kung nasa malayo kang lugar, no choice ka. Online ka talaga pipili. Ngayon, yung second question mo, wala po price mga catalogs. Anong catalogs? Ano ba tayo? Avon? Tupperware ba tayo? Actually, walang catalogs ngayon. No? Walang catalogs. Pinapakita ko nga online eh. Di ba? Nilalive ko yung mga unit. Walang catalogs. No? There's no such thing as catalogs. No? Ang tanong ko lang sa iyo, bossing, bakit itong may-ari nito, for shipping to tomorrow, lalarga to, bakit siya nakapili siya ng unit? Ano pong meron siya na wala ka, bossing? Diba? Anong meron tong tao na to? Bakit nakapili ng unit, rifle to? Bakit nakapili siya ng unit niya? Bakit ikaw hindi ka makapili? Bakit hirap na hirap ka? Sabi mo, daming maganda, di ba? Di ba? Sabi mo, daming maganda. Ibig sabihin, nakikita mo yung mga unit, di ba? Nakikita mo yung mga unit kasi nagandahan ka nga eh. Di ba? Ngayon, ang problema mo yung presyo. Bakit siya nakapag-inquire siya? Bakit ikaw hindi? Yun lang ang tanong ko ha. Wala akong against sa'yo, hindi kita kilala. Pero, bakit siya? Bakit yung kanina? Bakit yung kahapon? Bakit ang daming nakakapag-inquire? Bakit nakukuha nila yung detalye? Bakit ikaw, bossing, hindi? Ha?
Yun lang. Bossing, baka lang nasa iyo po ang mali. Baka po wala sa amin. Kasi dumating ka sa amin, sa page namin, matagal na kami dito eh. Bigla kang dumating, tapos bigla mo kaming sesermonan. Huwag naman ganun, bossing. Ha? Matagal na kami sa larangan na to, bigla kang dumating, bigla kang magsasabi ng ganyan, bossing. Eh, ito nga nakapag-inquire. Diba? Kahapon nga, merong nagpalala mo, birthday, diba? Birthday pa eh. Hindi pa ka-airsoft yan, ha? Asawa ng ka-airsoft. Bakit siya nakakakuha? Bakit siya hindi nahihirapan? Bakit ikaw, bukod tangi, nahihirapan ka? Anong meron sila na wala ka? At anong meron ka, anong kulang sa'yo na hindi kulang sa kanila? Salamat po. Sana po naintindihan mo at sana po nasagot ko na maayos yung tanong mo. Ano? Lokas naman, ano ba naman yan? Yung matatapos, di ba ano ba yung piniplay? In 10 seconds. Sabi ni Yusul Nor Karudin, ako nga sa online din ako nag-avail, nakapili ka naman kasi may specs naman na nilalagay. Actually, kahit nga, Sir Yusul, kahit nga walang specs na ilagay eh. 'Di ba? Pag nagde-demo ako, pag nagla-live ako, mag-play ka nga ng isang live. Cellphone. 'Di ba? Kung mapapansin nyo pag nagla-live ako, sinasabi ko lahat ng specs, 'di ba? Ba't wala? Walang sounds? Then, so far, so, the next unit ng ating girl, yan na airsoft. Kung hindi proper yung upgrade, talaga naman, masakit sa ulo. Pero dahil proper ang upgrade, hindi sasakit ang ulo. Ngayon, hinayaan na lang daw niya, pinakita niya sa akin, mga girl. Diba? Pag ako nagla-live, lahat ng specs sinasabi ko, hindi nyo na nga kailangan basahin eh. Ang kailangan nyo lang, pakinggan nyo and intindihin nyo. Di ba? Ayan, dito is, inano lang niya, ano to, parang... di ba? Sinasabi ko lahat ng specs, di ba? Itik na unit, sabi ko nga sa inyo kaya niya nagustuhan to ni Bossing, dahil... di ba? Sinasabi ko lahat ng specs. No choice tayo, Bossing. Kung nasa malayo, ready mo na. Kung nasa malayo ang lugar, no choice. Talagang online ka pipili. Kung gusto mong on the spot pumili, punta ka dito. 'Di ba? Punta ka dito. Ngayon, yung mapili mo, pwede mo naman i-inquire. Big man. Halimbawa, nakita mo to, daming pistol, Grabe, ang daming pistol. Pili ka dyan. Ito napili ko. Big man, magkano ba tong pistol na to? Di ba? Kami naman, ay sir, yung pistol na yan, full metal yan, naka-upgrade po dyan, yung fixed barrel. Ang presyo po niyan, ganito. Di makakakuha ka na. Di ba? Ganun lang. Ang daming pistol, Wow, grabe, daming pistol. Kuha tayo isa. Big man, type ko to, yung ganito. Send ko sa iyo screenshot, Type ko Magkano ba yan, Big man? Big man, ano yung specs niyan? Ano details niyan? Okay, naka-extended barrel, naka-fixed outer barrel, na anodized. Okay? Naka-hop-up rubber, naka-fine tuning, naka-trigger job. Oy! Ganun pala, Big man. Magkano yan, Big man? Ang price po nito ay... Diba? Ganun lang. Grabe naman. Diba? Ngayon ko lang nakita yung pangalan niya. Ngayon ko lang nakita yung pangalan mo, Bossing. Tapos bigla ka na lang magsesermon sa amin. Huwag naman pong ganun, Sir Jerry Camara, no?
Huwag naman pong ganon. Lahat po na nag-i-inquire sa amin, masasagot naman po namin, boss. Huwag naman pong yung parang napaka, di ba? Iba yung datingan kasi. Oh, marami ka nakikita. Bossing, ang ganda ng rifle. Ang ganda ng rifle na to. Send ko sa inyo yung screenshot, bossing. Oh, big man, magkano yung ganito? Eh, kami naman re-reply. Boss, meron po tayong stock niyan. Meron din naman po tayong upgrade, naka-stage 1 upgrade, at meron tayong naka-full upgrade. Ano po ba dun yung gusto mo? Yung full upgrade, big man. Ano yung mga upgraded sa kanya? Spring, half-up rubber, inner barrel, yun po ang mga upgrade sa kanya. Meron pong frame battery, charger, upgraded na rin po. Meron pong frame bag, meron pong frame bala, meron pa rin pong lifetime warranty. Oh, kompleto detalye. Di ba? Ganon. Di ba? Bakit yung iba nakakabili online? Bakit ikaw hirap na hirap? Baka naman bossing, sir, baka naman sa'yo na yung mali at hindi sa amin. Hindi sa aming mga online seller. Okay? Huwag naman po maging makatao po tayo, be sensitive, no? Lalo na sa panahon ngayon. Yung mga kababayan natin sa Cebu, nagdanas ng matinding trahedya, back to zero, no? Baka senyales na to no, ng pagbabalik ng Panginoon. Bago bumalik yung panahon, ay yung Panginoon sa araw-araw, gawa tayong mabuti. Gawa tayong mabuti sa kapwa natin, no? Para kung darating man yung Panginoon, meron kang pambala, no? Meron kang bagay na nagawang mabuti sa kapwa mo, no? Ang gumagawa lang naman ng masama, yung taong walang takot sa Diyos. Kasi kung meron kang takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo, eh. Diba? Hindi ka parang magde-demand ng matindi sa kapwa mo. Be sensitive, mga ka-airsoft, no? Ang Pilipinas nagdadanas ng matinding dilubyo, 'di ba? Nung nakaraan, biruin mo yung mga kababayan natin sa Visayas, nilindol. 'Di ba? Pucha, kasalukuyan pa lang nililinis yung bahay na nagiba, binagyo. 'Di ba? Baka senyales na to na kailangan maging mabait na tayo, 'di ba? Para kahit papaano pagdating ng Panginoon, Lord, masamang tao po ako, pero napansin niyo naman lately, talaga pong pinilit kong maging makipagkapwa tao. Baka naman po, 'di ba? Meron ka pambala pagdating ng Panginoon, pero hindi. Grabe, natatawa na lang ako, no? Good evening po, Sir Bigman. Dan, share po, sabi ni Ronald Suwete Carino. Okay, mahirap nga pumili, pero pwede ka naman magtanong sa kanila, may specs katulad ng pag-avail ko, sabi ni Sir Yusuf Nor Karudin. Ako nga sa online naka-avail, nakapili naman, may specs naman na nilalagay, sabi. Gandang gabi, boss. Boss Idol, sabi ni Edward Carpena. Wala siyang personal message yata. Actually, wala pang personal message yan, hindi pa nag-PM sa amin, no? PM po kayo kung sakaling gusto niyo yung complete details, ha? Okay. Sir, may mga previous po ba yung John Wick? Kahit po hindi John Wick ang bilhin sa amin, may mga previous po. .20 na bala, 1 pack. .25 na bala, 1 pack. Tactical bag, quick draw. Okay? At saka, lifetime warranty. Ipagpalagay na wala yung bag o bala, yung lifetime warranty pa lang, jackpot ka na. Meron ng bag, may bala, .20, may bala, .25, may lifetime warranty pa. Jackpot na yon, bossing. Okay? Salamat sa pagtanong, Lorenzo Dulay. Sabi ni Cyron, hindi magsisirculate na maayos pag hindi balance ang ecosystem. Tama. Hindi magsisirculate,
no, ng maayos ang mundo pag hindi balanse ang ecosystem. Ipagpalagay mo na lang wala yung mga prey. Ano ba yung mga prey? P-R-E-Y. Sila yung mga leon, yung mga hyenas, yung mga shark, sila yun. No? Sila yun. Pagpalagay mo na wala yun. Wala. Hindi magsisirculate ang mundo natin. Okay? Isa lang ang mawala dyan, hindi na magsisirculate. Ipagpalagay mo na, walang ibon. Pag walang ibon, walang mabubuhay na tao. Totoo yan. Dahil ang ibon, part ng ecosystem. 'Di ba? Parang ano yan eh, triangle yan eh. 'Di ba? Ang pinaka nasa taas, sino? Tao. Okay. Sino yung pinaka nasa baba? 'Di ba? Sino yung pinaka gitna? Ganun yan. Grabe, no? Sino yung pinaka baba? Uod. Kung walang uod, paano maaagnas yung mga tao? 'Di ba? Paano maaagnas yung tao? Kaya ang uod, part ng ecosystem 'yan. Totoo 'yun, mga ka-airsoft, no? Salamat sa iyo, Siron. Ang ikli lang yung sinabi niya, oh. Ang ikli lang yung sinabi niya, pero napakalaman. Maraming salamat sa iyo kay Airsoft. Maraming salamat sa iyo kay Airsoft na Siron. At dahil diyan, bigyan mo na matinding music si Sir Siron. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsuka, sniper lock pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Okay, magandang gabi Sir Bigman, sabi ni Almar Fritz para Evangelista. Magandang gabi sa iyo, sir. Okay, sabi ni Alan Villaris, mahalin natin ang buhay na nilikha ng nasa taas. Tama naman. Okay, no. Sige, okay. Next question tayo. Mga ka-airsoft, baka po may question kayo, baka po meron kayong katanungan. Sagutin natin 'yan, no? Kung meron kayong katanungan, ibato niyo sa akin kay Airsoft, no? Sasagutin po natin, malugod kung sasagutin. Okay? Question. Next question. Dapat bang may hangin sa magazine kung itatabi ito? Mawawala po ako. Seaman ako, mawawala ako ng 6 months. Okay. Dapat daw bang may hangin ng magazine? Okay. Display ng Bigman. Napepress ang valve. Napepress. Ibig sabihin, walang laman. Okay? Display ng Bigman. Napepress ang valve. Ibig sabihin, walang laman. Display ng Bigman. Putsay, maiksi yung magazine, sorry. Hindi ko mapepress eh. Okay, display ng Bigman. Staccato, grabe oh. Napepress ba ang valve? Napepress ang valve. Ibig sabihin, walang laman. Display ng Bigman. Napepress ba ang valve? Napepress ang valve. Ibig sabihin, walang laman. Okay. Ang sabi nung engineer na gumawa ng mga airsoft, engineer ng GNG, engineer ng VFC, engineer ng Poseidon, engineer ng King Arms, engineer ng Lonex, engineer ng SRC, ang sabi nila, may mga pistols silang ginawa. Tama? Meron. Lahat ng brand, GNG, meron silang pistol eh. King Arms, meron silang pistol. Cybergun, meron silang pistol. Lonex, meron silang pistol. SRC, meron silang pistol. Wala silang sinabi na ang pistol namin, kailangan lalagyan nyo ng gas. Iiwan yung may gas para hindi masira. Wala silang sinabing ganun. Ang sinabi nila, it is safer kung walang gas ang magazine ninyo kung hindi nyo gagamitin ng matagal. Okay? Yun ang bili nila. Sino papaniwalaan natin? Tatanong ko lang sa inyo, mga ka-airsoft ko, ha? Sino papaniwalaan natin? Yung engineer na gumawa ng unit? Okay? O yung kapitbahay mong
nag-e-airsoft? O yung tropa mong nag-e-airsoft? Sino papaniwalaan mo? Yung maker, yung gumawa? O yung sabi-sabi sa kanto? Sabi-sabi sa kanto, kailangan merong konting gas na matitira sa magazine para hindi masisira yung mga o-ring. Sabi-sabi sa kanto yun. Di ba? Bumili ka ng Yamaha NMAX. Anong sabi ng Yamaha? Okay. Okay, i-change oil natin yung motor mo every 500 to 1,000 kilometer. Mas maganda kung every 500 para siguradong mapapanatili natin ang sariwa ng makina mo. O kung hindi mo naman kayang every 500, at least every 1,000. Sabi ng Yamaha yan, Yamaha Service Center, Yamaha Store, Yamaha Dealer. Dapat ba susundin mo yun? Ano sa tingin mo, Lucas? Sinabi ng Yamaha, every 1,000 kilometer, ipa-change oil mo yung motor mo. Dapat ba sundin mo yun? Dapat sundin. Dapat sundin. Kasi, yun ang sabi, yun ang recommended ng engineer na nag-design na gumawa ng Yamaha NMAX. Di ba? Sabi ng Toyota, bumili ka ng Toyota Fortuner. Okay, boss, every 5,000 kilometer, dalhin mo dito yan, meron tayong PMS. Sabi ng Toyota, dapat ba sundin natin na every 5,000 PMS kilometer dapat ipa-PMS natin? Kung yun ang sinabi ng Toyota, bakit hindi? Di ba? Yun. Yun. Sabi ng Honda, okay, para mapanatili mong maayos ang kondisyon ng motor mo, dalhin mo sa amin sa Honda Service Center every 3 months. Kung sinabi ng Honda, every 3 months, dalhin mo. May oras ka naman para dalhin. Di dalhin mo. Diba? Ganon yun, no? Ngayon, sinabi ng gumawa ng airsoft, dapat walang gas. Dapat ba sundin mo yon? Dapat sundin mo yon, di ba? Kasi yun ang recommended eh. Di ba? Yun ang recommended para yung unit mo tumagal. Sundin mo yung instruction sa iyo. Di ba? And I just hope na sagot ko ng maayos, tama at maliwanag yung question natin, Carson. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Sir Bigman, magkaiba po ba ang magazine ng G19 and G17? Yes. Mas maiksi ang G19 kaysa sa G17. Pakitaan kita. Okay, this is a G19. Okay, wala tayo dyan. This is a G19 magazine and this is a G17 magazine. Mas mahaba ang G17 over the G19. Okay? Ngayon, pwede bang ikabit yung G17 sa G19? Pwede. Kaya lang, pangit. Diba? Pangit. Hindi siya sakto, hindi siya swak. Okay? Puputok ba? Puputok. Pero, malalagay sa delikado. Actually, G23 pala to. Sorry. Ang asawa ng G23 is G19. Magkaparehas ang size ng magazine ng G19 and G23. Okay? Ngayon, ang G17 ay ang kaparehas niya is G18. Okay. Ngayon, puputok ba yung G19 pag ginamitan mo yung G17 na magazine? Yes, puputok. Kaya lang, sisirain mo yung G19 mo. Kasi, just imagine, no? Ganito lang kalaki yung tank niya. Ayan. So, merong certain PSI na mine-maintain to.
mas malaki ang PSI na minemaintain nito. Okay? So, there's a big possibility na mapuwersa yung unit mo if you are using a G17 magazine, which is not the right magazine para dun sa size ng unit mo. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, diretso, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Sabi, Borot Jongski Okir. Sir Bigman, open for trade-in po ba kayo ng unit? Actually, we offer trade-in sa unit, especially kung client po namin. Okay? Kung sa amin nyo binili yung unit, yes, pwedeng trade-in to upgrade, not to downgrade, ha? Halimbawa, ang binili mo is pistol. Ginamit mo lang siya ng, let's say, 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon, 5 taon. Ginamit mo siya ng ganong katagal. Pwede mong i-trade in sa amin yun. Okay? I-appraise natin yon base sa kondisyon niya. Pagbabangga-banggain natin yung current price ng unit na ganon, ibabangga natin sa kondisyon niya, kung working ba, ibabangga natin sa kung anong pwede namin pakinabangan doon sa unit, then i-trade in natin into a rifle, di ba? Okay. Halimbawa, Big Man, pwede bang yung 2011 high cap ako i-trade ko dito sa Poseidon mo? Pwede naman. Pag-usapan natin yung presyo. Pwede yon kung sa amin mo binili yung unit mo. Okay? Yun yung benefit ng pagiging Bigman VIP. Okay, no? Bigman, pwede ba akong bumili ng subasta unit? Papagamit ko lang sa tauhan ko? Yes, pwede kang bumili ng subasta unit. Sa murang halaga lang. Kung Bigman client ka. Di ba? Kung Bigman VIP ka, naging client ka na namin, yes, you are qualified. Bumili ng subasta unit. For example, John Wick Combat Master. Bigman, magkano yung John Wick Combat Master mo na subasta? 2.5? O, bilhin mo na. Kunin mo na. 2.5. O, di ba? Ganon, no? O, Bigman, type ko yung Pit Viper mo EMG Pit Viper, Taiwan. High-end Taiwan, naka-fixed barrel, fine-tuning trigger jam. O, type ko yung Pit Viper mo Customer ka ba namin, sir? Naging customer ka namin? Oo, Big Man. Customer niyo ako ng April 2025. Ay, ganun ba? O sige, magkano yung John Wick Pit Viper mo, Big Man? O, bilhin mo na, sir, 2,000. O, di ba? Yung ganun, ha? O, Big Man, client mo ako ng January. Gusto ko ng Glock para sa anak ko. May Glock ka ba dyan? Ito, sir, bilhin mo na 1.5. O, di ba? Ayan. Dahil Big Man VIP ka, Big Man client ka, marami kang privilege sa amin. Okay? Syempre, priority po namin yung Big Man client, yung Big Man client. Alangan namang ibenta namin yung mga subasta unit sa hindi naman namin client. Huwag po kayong ma-offend, no? Huwag rin po kayong magagalit. Syempre po, priority namin is yung client po namin. Kung hindi pa namin kayo naging client, hindi kayo gaanong priority sa mga privilege ng mga client namin. Di ba? Halimbawa, client namin kayo 2 years ago. Big Man, meron ka ba diyang Glock na medyo mumurahin? Gusto kong ipagamit sa bayaw ko. Ay, wala po kaming Glock na mumurahin. Pero meron kaming Glock na quality. Okay, patingin nga, Big Man. Oh, magkano yan, Big Man? O sir, bayaran mo na, 2.5. Di ba? Yun. Ganun yan, ha? O, bayaran mo na, sir, 2.5. Di ba? Yan. Big Man, meron ka bang high kappa T-Rex? Budget ko, 3,000 lang Ay, ganun ba, sir? Sir, unang-una, client po ba namin kayo? Oo, Big Man, client mo ako noong January 2024. Ay, ganun po ba? O, sige, sir, 3,000 budget mo. O, bilhin mo, sir, 1.8. So, basta unit.
Di ba? May privilege eh. May privilege yung pagiging... Oh, Big Man, gusto ko may rapid fire. O sige, gusto mo may rapid fire? Yes, Big Man, budget ko, 4,000 pesos. O, 4,000 pesos, pero gusto mo Taiwan? O sir, bilhin mo 1,800. O, bilhin mo 2,000. O, bilhin mo 2,500. O. Ano ba to? Block 35. Diba? Yan. Yan ang sinasabi ko, di ba? Dito sa Big Man, wala tayong pag-uusapan. Okay, no? Okay. Mark Anthony Reyes, pa-shout out, Sir Big Man, sabi niya. Shoutout po sa iyo, Sir Mark Anthony Reyes. Hello po, no? Good evening po sa inyo. Ang mga Karsop, no? Dire-diretso tayo, pero meron lang akong pakiusap. Mga Karsop, kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, nakikiusap po ako, baka po pwedeng pakishare sa timeline ninyo yung daily happenings na nagagawanap dito. Halimbawa, ito, kwentuhan session, tanungan portion. Share nyo mga Karsop sa timeline ninyo. Yung munting pag-share, yung simpleng pag-share, napakalaki pong magagawa niyan para yung community natin ng Airsoft maging matalino, maayos, maganda, di ba? Punong-puno ng player na may alam sa Airsoft, punong-puno ng player na disiplinado sa Airsoft, di ba? Kaya maraming salamat po sa mga nag-share, sa mga hindi pa pa-share po. Diretso po tayo. Big Man, ano yung pros and cons ng upgraded na pistol? Pros and cons, upgraded na pistol. Okay, upgraded na pistol, halimbawa ito ang pistol mo upgraded. Oh. Pag hindi upgraded, nakakainis, nakakairita. Hindi upgraded dyan. Kuha tayo na upgraded. Okay. Upgraded. Ay, not upgraded. Ito yung upgraded. Hindi gumagalaw. Oh. Yung not upgraded, gumagalaw. Yung upgraded, hindi gumagalaw. Okay? Yung upgraded, full steel. Yung not upgraded, ayaw. Ayaw dumikit. Yung upgraded, full steel. Yung not upgraded, ayaw. Okay? Yung upgraded, naka-fine tuning. Yung hindi upgraded, hindi naka-fine tuning. Yung naka-fine tuning, 2 seconds lang ang gas. Matipid sa gas, malakas ang FPS. Yung hindi upgraded, 5 seconds ka magagas. 7 seconds. Ang lakas niya sa gas, ang hina ng FPS. Yung naka-trigger job, para sa upgraded. Yung hindi naka-trigger job, para sa hindi upgraded. Okay? Marami pong pros and cons ang bawat unit na upgraded. Siyempre, yung upgraded, masayang gamitin, masarap gamitin. Siyempre, yung hindi upgraded, nakakainis gamitin, nakakatamad mag-airsoft. Okay? At sana na sagot ko na maayos, diretso, maliwanag yung question natin, Carson. Man walang katulad, gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami yung top airsoft provider. Jordan Bartolata. Sir Big Man, meron po bang malapit na airsoft game site around Santa Maria, Bulacan? Yes, meron po. Prensa. Hindi na Santa Maria yan, pero sabi mo kasi malapit eh. Prensa, no? Parang Marilao, Bulacan.
Okay, meron din dito sa Going North Sagaray, sa Tigbe, Falcon Crest. Ayan, meron dyan. Meron dito private na laruan dito sa Pandi, sa Malamig. Meron dyan. Meron dito sa Bukawi, sa Philippine Arena. Meron dyan. Game site, War Games. Okay? Ngayon, meron bang practical shooting range na malapit? Santa Maria, Bulacan, Tobs G, meron. Sa Mahabang Parang, meron. Dito sa San Ildefonso, Bulacan, meron. Sa San Rafael, Bulacan, meron. Sa Angat, Bulacan, meron. Sa DRT, Bulacan, meron. Firing range. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question natin, Carson. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, pa-shoutout Sir Bigman, sabi ni Mark Anthony Reyes. Pati na rin Team Mavs. Hehe, salamat sir. Shoutout sa iyo Mark Anthony, Team Mavs. Hello mga friend, mga tropa, mga ano natin yan. Mga kaibigan natin yan. Thank you, bossing. Okay, next question pa tayo. Mga Karsop, dami pa po nito. Pero sige, pilitin natin, no? Hanggat kaya ng boses, medyo hindi na kasi tayo pabata. Alam niyo yun. Pag minsan matagal na nagsasalita, nanunuyo. Hindi, ganito kasi, no? Pag ako kasi matagal nagsasalitang ganito, hindi ako pwedeng, sinuggest ng doktor ko na wag basta-bastang iinom, no? Especially malamig na tubig. Kasi, walang iniwan, para na rin akong radio announcer, para na rin akong singer. Puhunan ko yung boses ko. Just imagine, wala akong boses, paano ako makakapag-vlog? Tama nga naman, di ba? Hindi ako pwedeng uminom ng malamig. Ang sabi niya, maligamgam. Hindi naman ako sanay uminom ng maligamgam. Kaya, bago ako uminom ng tubig, pahinga muna ng ilang minuto, no? Yung lalamunan bago uminom. Okay? Okay, Big Man. Ito na. Where can I get, English. Where can I get permit to carry for my airsoft? Saan daw pwedeng kumuha ng permit to carry for your airsoft? Mga airsoft, there's nabubulol ako. Walang permit to carry ang airsoft. Okay? There's no such thing as permit to carry for your airsoft. Ang binibigyan lang ng permit to carry is yung mga real firearm, real gun. Kung airsoft, hindi mo kailangan ng permit to carry. There's no such thing as permit to carry. And even though, ipagpalagay na natin, meron kang permit to carry. Okay, may permit to carry ka, ha? Okay, permit to carry. May permit to carry ako, mga kababayan. Kaya pwede kong ilabas to. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kahit may permit to carry ka, kahit nasa yun na yung pinakamatinding permit, hindi mo pa rin pwedeng iyabang, i-display sa kalsada yung unit mo. Hindi pwede. Okay? Ipagpalagay natin, may permit to carry ka. Pero hindi pwede. There's no such thing as permit to carry. As of today, na nagsasalita ako, nakalagay sa, naka-category ang airsoft natin bilang isang toys and gadgets. Okay? Naka-categorize sila as toys and gadgets. There's no such thing as permit to carry para sa isang airsoft. Okay? Pahabang question regarding sa target range, meron din both live and pang airsoft? Yes. Actually, ang mga shooting range ngayon, hindi na lang for real gun. Why? Sa mahal ng bala ngayon. Way back, 11 pesos lang dati, ha. Hindi naman sa pag-aano. Way back before the pandemic, 11 pesos lang ang bala.
Ngayon, 35 pesos. Di ba? Before the pandemic, 11 pesos lang. Afford pa, madali pa. Yung 100 rounds, di 1,100 rounds lang. Di ba? Ngayon 35. Yung 100 rounds, 3,500. Di ba? Hindi ko afford yun. Ako hindi ko afford yun. Ewan ko lang kayo ha. Pero ako hindi ko afford. Kasi bakit? Sino ba naglalaro? Ako, si Lucas, si Shane, misis ko. 4 kami. Kung kaming 4 maglalaro, 3,500, 3,500, 3,500, gumagastos ako ng 14,000 every laro sa shooting range. Mabigat yun. 14,000. Ito halimbawa Sunday. Okay. 4 kami sa pamilya. 3,500, 3,500, 7,000, 7,000, 7,000, 14,000. Pupunta kami sa shooting range. Paano yung rentals pa ron? Di ba? Paano yung babayaran ron? Ipagpalagay mo na, 15,000. Okay, 15,000, pupunta ka shooting range every Saturday. Paano yung pagkain nyo? Pinakamababang pwede mong kainan karinderya. Sa takaw ni Luke, sa takaw ni Shane, sa takaw ko, sa takaw ni Ma'am Sally. Kulang ang 1,000. O sabihin mo ng 1,000. 15,000 ha? 15,000. Plus yung pagkain, 1,000. Plus yung toll fee, plus yung gasolina. Gagastos ka ng magkano? O sabihin mo ng toll fee, gasolina, sabihin mo ng 500 na lang. 16,500. 16,500 gagastos ka every Sunday. Calcu, dali. Nahihirapan na ako mag-compute. 16,500 gastos mo. Saturday yan or Sunday ha. Dahil nag-bonding kayo ng pamilya. Paano kung gagawin nyo yung bonding na yon every Saturday? Sa loob ng isang buwan, merong 4 na Saturday times 4. Yung 16,500 mo every week ay 66,000 sa loob ng isang buwan. Sa tingin mo, afford mo na gumastos ng 66,000 sa loob ng isang buwan na meron lang kayong tigwa 100 rounds na putok? I don't think so. Yung 100 putok, bitin na bitin yun. Ilang oras lang, baka wala pa nga 1 oras yun eh. Diba? Ilang load lang yun. 66,000. Okay? Kaya ngayon, ang mga shooting range, open na rin for mga airsoft. Meron silang place or maybe the same area kung saan pinuputok, no, yung live, is doon na rin yung airsoft. Diba? Ganon. Although, syempre, medyo light lang ang target, hindi ganon katindi sa mga heavy target, diba? Yun. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung tanong ng ating ka-airsoft, Alan Villaris. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukas. Sniper lock pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, hello Sir Bigman. Question lang po, yung warranty nyo po hanggang kailan? Hanggang buhay ako, hanggang buhay yung unit, hanggang buhay ka, kaya nga sabi, wag mong tanungin kung hanggang kailan. Sabi nga, lifetime. Ibig sabihin, hanggang buhay tayo parehas, hanggang kaya kong magsilbi, hanggang kaya mong dalhin yung unit mo sa amin, pasok ang lifetime warranty. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question natin, Garso. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukas. Sniper lock pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Ngayon po, 80 to 22 pesos per round, Jordan Bartolata. Baka ang sinasabi mo is reload. Patay tayo dyan. Pasensya na kayo. I'm talking about real, no? Genuine na bala. Kasi, yung ginagamit, ang unit ko kasi is
Tactical Sports 2, TS2. No, yun ang real firearm ko. Sayang pag ginamitan ng reload. TS2 is 170,000 pesos. No? Kung ang unit natin is mga Rock Island, Armscore, tigta 25, tigta 30,000, okay lang gamitan natin ng reload. Ang ginagamit ko, ang favorite ni Lucas is yung TS2, Tactical Sports 2. Ang halaga po niya is 170,000. Pag ginamitan ko ng reload, sayang ang barrel. Kaya hindi ako gumagamit nun. No? Baka kasi ang sinasabi niya 18 to 22 pesos. No? At saka, ewan ko lang kung totoo yan na 18 to 22 pesos. The last time I heard, 25 pesos na So, going to 30. No? Pero, hindi ko lang rin alam. Baka may tropa siya, baka may tropa si Jordan. Di ba? Yes, boss. Ang unit ko is TS2. Tactical Sports 2. 170,000. Kung ang unit natin is Glock 19 or Glock 17, tigta 25, tigta 30,000, okay lang na gamitan natin ng reload. Pero kung ang unit mo, halimbawa ang unit mo Infinity. Halimbawa ang unit mo Infinity. Gagamitan mo ba ito ng reload? Pucha, ang halaga nito sa tunay, 1.1 million. Gagamitan mo ba ng reload? Pag meron kang pambili ng 1.1 million na baril, meron kang pambili ng genuine na bala. Di ba? Walang iniwan yan. Pag meron kang pambili ng Ferrari, huwag mong titipirin yung Ferrari mo at gagamit ka ng Shell Advance na langis or Caltex Delo na langis. Di ba? Pag meron kang pambiling Ferrari, may pambili ka ng pinakamahal na engine oil. Di ba? Pag meron kang pambili ng Ferrari, meron kang pambili ng Michelin na gulong. Di ba? Huwag kang bibili ng Westlake na gulong at ikakabit mo sa Ferrari mo. Di ba? Ayun yun. Pag meron kang pambili ng Infinity, meron kang pambili ng genuine na bala. Ganun yan. Okay? Kasi, baka bibili ka ng Infinity o bibili ka ng Combat Master worth 800,000. Tapos, lalagyan mo ng reload na bala. Damn! Sabi nga, di ba? Kawawa yung unit mo, di ba? Sira yung unit mo. Sayang. Okay? I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag, at maayos yung question ng ating ka-airsoft. Walang katulad, gamit ay legit, laging manalo pag sukas. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Sa uncle ko po kasi CC Shadow. If maalam ka sa baril, ang Tactical Sports 2 ay CC Shadow din. Okay? Kaya lang tinawag lang siya na TS2 kasi Sports Edition siya. Okay? Ang Tactical Sports 2 na sinasabi ko is kapamilya pa rin ng CZ Shadow. CZ Shadow kasi mga 130, may mabibili ka na 140, pero yung TS2 kasi price starts at 165 and above. Depende sa klase ng upgrade, depende sa klase ng karga, depende sa accessories. Okay? Yan. I just hope nasagot ko na maayos, tama, maliwanag yung question natin, Carson. Walang katulad, gamit ay legit, laging manalo pag sukas. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Sir, available po ba ang John Wick po? Sabi ni Lorenzo Dula. Yes, available po ang John Wick. No? May mga certain John Wick models nga lang na mahirap nang hanapin, mahirap nang mabili. Pero mga standard John Wick, so far, meron pa, available pa, pawala na eh. Limited na yan eh. No? Especially yung mga John Wick na Taiwan. Okay? Magja-John Wick ka, para may bragging rights ka, huwag ka nang kumuha ng mga low quality John Wick.
Doon ka na sa mga Taiwan na John Wick or sa mga high-end na John Wick. Ang John Wick is a collector's edition pistol. Para may pangyabang ka, para meron kang lakas ng loob na ipagyabang siya sa madla. Huwag kang kukuha ng pipitsuging John Wick. Kumuha ka ng maayos na John Wick. And I just hope nasagot ko na maayos, maliwanag yung question natin, Carson. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, grabe, ang haba na ng ano natin ha, 1 hour and 10 minutes. Sige, bawi ako, isa pa. Legal po bang i-travel ang airsoft from province to province? Question ng ating ka-airsoft. Legal daw ba? Depende sa province. Kung land travel lang, Bulacan to Ilocos, land travel, okay lang. Travel mo, pwede mong dalhin. Cagayan Valley to Manila, okay lang, pwede, may land travel eh. Pero, Bulacan to Iloilo, walang land travel dyan. Pwede pa rin, kung magro-roro ka at hindi ka magpe-plane, airplane. No? Pag plane, negative. Okay? Yan. Kahit may resibo ka, negative. O, halimbawa, ano ba to? Manila to Davao, kung magpe-ferry ka, okay rin, okay lang. Pwede. Pero kung mag-aeroplano ka, negative. Okay? Kahit may resibo ka, negative. Okay? Basta ganito tatandaan nyo, pag tawid dagat, gagamit ka ng aeroplano, negative. Pero kung tawid dagat, land, roro, ferry, pwede. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Lifetime warranty. Paano kung nasa malayong province ako? Sabi, di ba? Boss Handgun, sabi, Rom Anabe, 4K to 5K. Sorry po, wala po kami niyan. Ha? Lobat. Naglobat? Lipat mo yung charger. 5%. Oh, lipat mo. 4K to 5K. Sorry bossing, wala kaming 4K to 5K na pistol. Hanap ka na lang sa iba, no? Hanap ka sa iba, marami naman diyan. 4K to 5K. Yun. Basta 4K to 5K, learn how to manage your expectations, ha? Huwag mong aasahan na yung 4K to 5K tatagal. Huwag mong aasahan na kayang tumindig sa magagandang klase. Huwag mong aasahan na yung 4K to 5K na pistol mong mabibili is kayang tumindig dun sa mga unit na nabibili sa amin. Okay? Ang unit na nabibili sa amin, mga quality, upgraded, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, trigger job, hammer protection pad, optional, naka-hop-up rubber, and naka-upgrade the nozzle. Okay? Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong bumabaril sa hangin kahit hindi ka tumatama, okay na yung 4K to 5K. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo yung unit mo precise, yung unit mo na ipagyayabang mo, na ipagmamalaki mo sa madla, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo yung unit mo makakasama mo sa pagtanda, habang buhay, kung pwede pa, maipamana sa anak mo, huwag kang bibili ng unit na 4K to 5K. Okay? Pero kung ikaw yung tipo ng tao ang gusto mo, makapagpaputok lang ngayon, kahit hindi tumatama, basta pumuputok, okay na yun, 4K to 5K. Kung ikaw yung tipo ng tao na okay lang, kahit 1 week mo lang magamit yung unit mo, after 1 week, tapon mo na dahil sira na, okay yung 4K to 5K. Pwede yun. No? Pero kung ikaw yung tipo ng taong maselan, kung ikaw yung tipo ng tao na maangas, ikaw yung tipo ng tao na mayabang, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo, hindi ka mahihiyang ipagmalaki yung unit mo, huwag kang kukuha ng 4K to 5K. Okay? Kasi bandang huli, yung kinuha mong unit na 4K to 5K, bandang huli,
ni hindi mo mailabas sa mga tropa mo. Kasi bakit? Yung unit mo na 4K to 5K, kumakalog. Yung unit mo na 4K to 5K, pang-caroling. Okay? Magki-Christmas na, magagamit pala yung unit na 4K to 5K. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, di ba? Pwede, magiging kapaki-pakinabang yung unit na 4K to 5K. Okay? Nadia Soap, nasagot ko na maayos, maliwanag yung tanong mo, bossing. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, how much mas ang ganyan dyan? Nagsimula pa lang din kasi ako, boss, kaya I no idea pa sa ganyan. Bossing ganito, nagsisimula ka, no? I do suggest ganito. Manood ka ng mga vlog ko. Punta ka sa page, scroll mo, panoorin mo. So, from there, malalaman mo, ay, ganun pala, ay, yung palang unit ni Bigman, naka-fix outer barrel, ang benefit pala nito is, ay, si Bigman pala, yung unit niya, 2 seconds lang nilalagyan ng gas, kayang pumutok ng 50 rounds. Ay, kaya pala yung unit dapat naka-fine tuning, naka-trigger job. Ay, kaya pala dapat pala mag-silicone oil tayo sa unit kasi merong benepisyo. Ay! Lahat mapapanood mo sa mga vlog ko, kompleto, detalyado, walang tinatago, walang pinoprotektahan. Lahat ibinubulgar, lahat sinasabi ko. And I just hope nasagot ko na maayos, kompleto, kapaki-pakinabang yung question ng ating ka-airsoft. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Mga airsoft, pasensya na kayo. Ang dami pa nito. Actually, 3 page tong binato nila sa akin. Kaya lang, as much as I want, hindi na kaya ng lalamunan ko. Pagpasensyaan nyo na po. Bukas po ulit, magsama-sama tayo. Okay, for another episode ng ating 21 session tanong portion. Mga airsoft, kung di naman po napakalaking abala sa inyo, baka naman po pwede. Pakishare nyo yung ating live video. Share, ano yun? Share nyo po yung ating live video para po dumami po tayo sa ating community. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, napakaliit na bagay, pagbigyan nyo na ako. Share nyo po sa timeline nyo. Maraming salamat po mga ka-airsoft ko. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libang. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.